Isang talon sa Cebu, nababalot daw ng kababalaghan. Gaano ito katotoo? Sabi-sabi ng mga kanunuan ko, sabi nila noong panahong yun, yung may giant octopus daw doon sa Kawasan Falls. Kaya walang maliligo doon noong unang panahon. May giant octopus daw doon na nagbabantay, kaya nung nasumikat na, maraming nawawala. Sa tuwing kada taon, mayroon din, may nangyayari daw dyan na may tao talaga kukunin. Sabi nila may mga octopus, may mga yung mga tao na hindi natin nakikita. Yun lang marinig ko na may kukuha talaga ng dyan life. Usap-usapan din noon ang kwentong bayan na may engkanto raw sa kagubatan kung nasaan ang Kawasan Falls. Nanguha raw ng 60 kaluluwa ang engkanto, kapalit ng hindi nito paggambala sa mga taong pupunta sa kawasan. Hep, of course, kwento-kwento lang mga yan. Wala pa namang pag-aaral at katibayan na nagsasabing totoo nga ang mga kababalagan ito. As far all the incidences of death here, hindi naman dahil sa ganyang istorya, kundi meron kaming facts na lunod, na sa bato sa ilalim, yun ang 100% na dahilan. Awarded many times bilang pinakamalinis na inland body of water sa buong bansa. Ranked number 8 by Yahoo Life and Travel bilang most beautiful waterfalls in the world. Yan ang Kawasan Falls sa Cebu. Kapag nagpunta kayo sa lugar na to, malilimutan nyo ang mga kwentong yan dahil sa amazing wonder of nature. Bilang isang Cebuano, pride ng kapuso nating si Dave Bornea ang Kawasan Falls. Pero first time daw niyang makakarating dito, kaya naman susulitin niya ang matagal na paghihintay sa moment na to. Siyempre, to avoid accidents, safety first. Harness and helmet, check. Safety briefing, check. Good morning mga ka! What's the best way to beat the summer heat? Magbasa! Tumalon at lumangoy. Kaya tara na! Good morning mga ka! What's the best way to beat the summer heat? Magbasa! Tumalon at lumangoy. Kaya tara na! Samahan natin si Dave na marating ang Kawasan Falls, na isa sa 11 waterfalls sa Bagyan, Cebu. With an average of more than 50,000 visitors kada buwan, maku-curious talaga kayo kung ano pa ang meron dito bukod sa picture-perfect view. Bago tayo makarating sa ever-famous Kawasan Falls, kailangan muna nating mag-canyoneering. On the way sa main attraction, maraming canyons o rock formation ang madadaanan. At para mas fun, kailangan i-experience ang fun activity sa mga to. Dito, only jump ang mararanasan nyo. First jump, 12 feet again! Jump number 1!
Jump number 2, mas mababa sa una, 10 feet. Pero mahaba-haba pa ang lakaran. On the average, inaabot ng 3 to 4 hours bago marating ang main attraction dito. Sa canyoneering ni Dave, binabagtas nila ang Canlaon River. Sa ilog na to, pati na sa Matituna River, nagmumula ang tubig na bumabaksak sa Kawasan Falls. Paano nga ba nabubuo ang isang waterfalls? Ayon sa geologist, ilan daw sa mga maaring sanhi ng pagkakaroon ng waterfalls ay una, dahil sa fault o pag-uga ng mga bato, dahilan para magkaroon ng pagbabago sa elevation ng area. Ikalawa, erosion o yung pagkaanod sa mga lupa at bato dahil sa agos ng tubig. Dahilan ito para matanggal o mag-iba ang mababang part ng ilog kaya nagkakaroon ng slope o pababang bahagi. And lastly, pwede rin daw na dahil ang area ay napaliligiran ng limestones, unti-unting natutunaw ang mga batong ito na pwedeng dahilan din ng pagkababa ng bahagi ng ilog. Dahil sa gravity o yung persong humahatak sa ating pababa, kapag narating ng tubig ang part ng ilog na pababa, syempre, magpo-fall ang tubig. Ang resulta, waterfalls. Ang area na to, 30 feet ang taas. Kayanin kaya itong talunin ni Dave? Ang pinaka gusto ko sa experience ko noon, nag-cliff jump ng 30 feet. Dubelo ka, tatakbo, tapos jump. Sobrang sarap ng pakiramdam. Pero hindi pa dyan natatapos ang talunan. To reach the main attraction sa Kawasan Falls, kailangan tumalon ng mas mataas pa. 35 feet high na cliff lang naman mga kaaha. Katumbas na yan ng average 3-story building. Good job! At dahil nagawa ni Dave, ngayon, na-enjoy na niya ang beautiful blue water ng Kawasan Falls. After more than 3 hours of canyoneering, let's meet the summer heat of Kawasan Falls. Parang swimming pool ang itsura, pero hindi. Ganyan talaga ang kulay niyan mga kaaha. Sobrang clear ng water, ma-blue, mga ganun. And minsan ka lang makakita ng ganyang tubig. Pero hindi pa rin tapos si Dave. Sinusulit much? One of the activities dito sa Kawasan Falls is the bamboo rafting. Pupunta tayo dyan sa may waterfalls and then it feels like na minamasahe tayo. So, let's do this. Sa activity na to, habang sakay ng raft o balsa, dadaan kayo sa ilalim ng malakas na bagsak ng waterfalls. Parang isang malaking shower. Parang isang powerful massage. Sa isang tropical na bansa gaya ng Pilipinas, blue is the color of fun. Just always remember mga kaaha, be responsible kapag nagpupunta sa ganitong mga lugar. Magkaroon ng concern sa ating nature. Dahil sa huli, tayo rin naman ang makikinabang sa mga to.